Mukhang makakabawi na ang Sixers dahil maglalaro na si Paul George sa unang pagkakataon para sa Sixers kontra sa Phoenix Suns. Medyo masakit na rin yung balikat ni Tyrese Maxey kakabuhat. Mas maaga to sa expected na Clippers game babalik si PG. Kaya pala nagpalaki ng katawan si Maxey nung off-season kasi alam niya yung mangyayari. Mukhang naka-load management din si Gerardo. Hindi naman binanggit doon kung si PG ba ay dadaan din sa tinatawag ng Sixers na injury management dahil nga ito yung headline sa kanila. Pasok pa rin naman si PG sa policy dahil kakadaan lang niya sa injury. Yung recruiter naman ni PG na si Joel Embiid hindi pa alam kung kailan maglalaro kasi nakaantabay pa yung another investigation ng NBA regarding sa naging away niya kontra sa isang columnist. Na base pa sa report, ang daming kalaban ni Embiid dun kasama pa yung ibang bigating media personnel na tumistigo laban sa kanya. Based kasi sa report, either multa or suspension ang ibibigay nila kay Joel Embiid. Pero ito kasi yun, paano isususpend si Joel Embiid kung hindi pa nga alam kung kailan siya maglalaro? Lalabas lang no na parang inapruban din ng NBA yung injury management protocol na ginagawa ng Sixers. Sa technicality din, out na si Embiid sa kahit anong major award sa NBA ngayong season kahit hindi pa siya naglalaro. Meron na lang kasing 12 games na hindi niya dapat mamintes pero ang sinabi nga ng team, hindi siya maglalaro ng back-to-back game at posible pang ipahinga rin si Embiid sa mga susunod na game kapag nasa mid-season na. Sinabi rin naman ni Embiid na hindi niya nahabol ang award, ang habol niya makapasok ang Sixers sa playoffs at maging healthy siya sa playoffs mismo, hindi sa regular season. Sa Suns naman, mukhang nagawa na ng paraan yung problema nila dati dahil 4 na sunod na panalo na sila. Nag-a-average sila ngayon ng 12 turnovers per game kontra sa average nila sa first 2 games na 19 per game at sa regular season average nilang 14.3 per game. Nakapagtala naman si Devin Booker ng pinakamataas na points so far sa bagong arena ng Clippers na nasa 40 points. Sina KD, Booker at Beal ay may combine na 70 points per game. Ang tatlo din ay may average na 40% sa 3-point area. Ang best signee pa ng Suns si Tyus Jones kasi siya yung nagpababa ng turnover rate ng Suns. Nasa 10 points, 3 rebounds, 5 assists, 37% shooting at wala pang 1 turnover per game. Yung efficiency rating na improve ni Tyus Jones. Sa pagkaka-add sa kanya bilang point guard, tumaas yung 3-point shooting ng buong team. Top 7 sila sa buong NBA ngayon. Dati at least nasa top 15 ang Suns dahil more on mid-range game sila. Dahil din to sa style ni Mike Budenholzer, inalaw niya na tumira na mas marami ang mga player niya mula sa beyond the arc kaya tumaas din yung rating ng Big 3. Na-recover naman ng efficiency rating yung weakness ng trigger rotation sa defense na hindi naman ganun kababa ang Suns. Number 5 sila sa defensive rating, number 9 sa points allowed, pero dahil nga sa trigger rotation, nakakapagbigay sila ng 48 points per game sa paint. In-adjust ni Coach Mike Budenholzer yung defense ng Suns. Ang taktika niya dati pa, hindi man mapigilan yung offensive player basta mailagay lang sa position na titira siya ng uncomfortable. Kaya gamit na gamit si Ryan Dunn na rookie ng Suns. Ginawa niyang defensive player. So siya yung kamukha ni Campaign. Bilang primary defender din, naibaba niya yung shooting percentage ng binabantayan niya sa 26% until yon October 30. Kaya effective siya at nabibigyan talaga ng minuto sa rotation ni Coach Mike Budenholzer. Halos pamilyar ang ginagawa ngayon ng Suns dahil halos katulad ng ginagawa ni Coach Mike Budenholzer sa Bucks dati. Maraming 3-point shot at may defensive stop sa kabila. Sa Bucks dati si Holiday, Grayson Allen at Pat Connaughton yung 3-point shooter. Si Giannis at si Lopez naman ang rim protector. Sa mid-range si Middleton. Sa perimeter defense, kasama si Holiday, Connaughton at kahit si Grayson Allen. Sa Suns naman ngayon, si Kevin Durant, Booker at Beal sa 3-point area, si KD at si Booker sa mid-range, may Ryan Dunn at Royce O'Neal sa perimeter defense. Makakuha pa sila ng isang shot blocker o rim protector dahil ang top shot blocker ng Suns ngayon si KD, Beal, O'Neal at si Grayson Allen na merong at least 1 block per game.